Ang araw ng Martes ay karaniwan ng may sariling ritmo sa aming tahimik na kapitbahayan sa Quezon City. Ang hapon ay mainit, ang hangin ay bahagyang mahamog, at ang sikat ng araw ay tila nakabitin sa mga bubong ng mga bahay, nagbibigay ng isang dilaw na glow. Sa oras na iyon, karaniwan ng nasa trabaho ang mga tao at ang mga kalye ay tila natutulog, tanging ang mahinang huni ng mga insekto at ang paminsan-minsang tahol ng aso ang maririnig. Ang mga dahon ng mga puno sa tabi ng kalsada ay halos hindi gumagalaw, naghihintay sa pagdating ng mas malamig na simoy ng hangin. Sa ganoong hapon, si Mang Roberto ay karaniwan ng abala sa kanyang business trip. Marahil ay nasa isang meeting pa sa Davao, malayo sa kapayapaan ng kanyang tahanan. Ngunit sa araw na iyon, ang lahat ay tila naiiba. Isang hindi inaasahang pangyayari ang nagdala kay Mang Roberto pauwi ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Kinansela ang kanyang mahalagang meeting sa Davao. Isang pagbabago sa schedule na karaniwan ay magdudulot ng pagkadismaya. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang pagkakansel ng meeting ay tila isang senyales, isang hudyat na kailangan niyang umuwi. Ang bawat milya na nilalakbay niya pabalik ay tila nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa pagmamadali, kundi dahil sa isang kakaibang kutob, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na may isang bagay na hindi tama. Si Mang Roberto ay isang lalaking nasa edad 50, mayroong bahagyang kulubot sa paligid ng kanyang mga mata, na tila marka ng kanyang mga karanasan at karunungan. Ang kanyang buhok ay bahagyang puti na sa gilid, ngunit ang kanyang tindig ay matatag at ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng pag-unawa. Sa loob ng 23 taon ng kanilang pagsasama ni Aling Imelda, binuo nila ang isang matibay na pundasyon ng pagmamahalan at pagtitiwala. Alam niya ang bawat galaw ng kanyang asawa, ang bawat hininga, ang bawat pagbabago sa kanyang tinig. Mayroon silang isang sixth sense, isang koneksyon na mas malalim pa sa mga salita, isang pag-unawa na tila nabubuo sa kanilang mga kaluluwa. Pagliko niya sa kanto ng aming tahimik na kalye, bumagal ang kanyang sasakyan. At doon, sa harap mismo ng aming gate, nakita niya ang isang pamilyar na kotse. Ang sasakyan ng kanyang anak na si Paulo. Ito ay isang puting SUV, moderno at bagong-bago. Ngunit sa araw na iyon, ang presensya ng kotse na iyon ay tila isang malaking palaisipan, Martes. Isang araw na si Paulo ay karaniwan ng abala sa kanyang trabaho o sa kanyang mga kaibigan. Bihira, halos imposibleng makita ang kanyang kotse na nakaparada sa harap ng kanilang bahay sa ganoong oras. Ang simpleng tanawin na iyon ay tila isang malakas na tunog, isang babala na may isang bagay na hindi tama. Dahan-dahan, ipinarada ni Mang Roberto ang kanyang sasakyan sa tabi ng kotse ni Paulo. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis ang tibok. Hindi ito takot, kundi isang kakaibang kaba, isang pag-aalala na unti-unting lumalaki sa kanyang dibdib. Habang lumalabas siya sa sasakyan, pinagmamasdan niya ang buong bahay. Ang aming bahay ay isang tipikal na bahay Pilipino, may 2 palapag, na mayroon ng ilang taon, ngunit maayos pa rin ang pagkakagawa. Mayroon itong maliit na bakuran sa harap, na may tanim na mga halaman at isang balkonahe sa itaas na palapag. Ngunit sa araw na iyon, ang lahat ay tila naiiba. Ang mga bintana ay sarado, ang mga kurtina ay nakasara at walang anumang ingay na lumalabas. Karaniwan sa oras na iyon, maririnig na niya ang pamilyar na tunog ng radyo ni Aling Imelda na nakabukas sa kanyang paboritong istasyon ng mga lumang kanta. Maririnig din niya ang kalampag ng mga kagamitan sa kusina, ang amoy ng lutong hapunan na nagpapahiwatig ng kanyang pagdating. Ngunit sa araw na iyon, ang lahat ay tila nawala, walang ingay, walang amoy, walang buhay. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong kabahayan, isang katahimikan na tila ba humihinga ng kanyang sariling lungkot. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila mabigat, nakapanindig balahibo, na tila ba mayroong isang hindi nakikitang bagay na nakabitin sa bawat sulok. Ang bawat hakbang ni Mang Roberto patungo sa pintuan ay tila mabigat. Ang bawat pagbukas ng pintuan
ay tila isang paghaharap sa isang bagay na hindi niya inaasahan. Pumasok si Mang Roberto sa sala at doon niya nakita ang isang tanawin na lalong nagpatibay sa kanyang kutob. Nakaupo si Paulo at ang kanyang manugang na si Liza sa sofa, magkatabi at tahimik. Hindi sila nanonood ng telebisyon na karaniwan nilang ginagawa kapag bumibisita. Hindi sila nagbabasa ng libro, hindi gumagamit ng kanilang mga telepono, na tila ba ang lahat ng ito ay hindi mahalaga sa kanila sa sandaling iyon. Ang kanilang mga kamay ay nakalagay sa kanilang mga hita, ang kanilang mga balikat ay nakayuko, at ang kanilang mga mukha ay walang anumang ekspresyon. Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay ang kanilang mga tingin. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Mang Roberto, ngunit ang mga tingin na iyon ay hindi puno ng pagmamahal o pag-aalala. Hindi ito ang karaniwang pagbati ng isang anak sa kanyang ama o ng isang manugang sa kanyang biyenan. Sa halip, may nakita si Mang Roberto sa kanilang mga mata, isang uri ng kakaibang pagtimbang sa sitwasyon. Tila ba mayroon silang gustong itago, isang bagay na pinaplano. Ang kanilang mga tingin ay tila nagpapahiwatig ng isang hindi nakikitang laro. Isang laro kung saan siya ang siyang sentro. Ang lamig sa kanilang mga mata ay tila tumagos sa kanyang balat. Nagbigay sa kanya ng isang kakaibang pakiramdam ng pagdududa at pag-aalala. Hindi niya kailangan ng mga salita. Ang kanilang presensya, ang kanilang katahimikan, at ang kanilang mga tingin ay sapat na upang sabihin ang lahat. Ang kanyang kutob ay nagiging mas malinaw, mas matindi. Naramdaman niya ang pagdagsa ng adrenaline sa kanyang mga ugat, isang babala na may isang bagay na seryoso ang nangyayari. Tumayo si Mang Roberto sa harap nila, ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. Anong nangyayari dito? Tanong ni Mang Roberto. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit mayroong isang hindi nakikitang lakas sa bawat salita. Nagkatinginan si Paulo at Liza, tila ba nag-iisip kung sino ang unang magsasabi. At pagkatapos, dahan-dahan, binuksan ni Paulo ang kanyang bibig. Ang kanyang boses ay malamig, walang anumang emosyon. Tila ba nagbabasa lamang siya mula sa isang script. Papa, ang simula ni Paulo, ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko. Si Mama, nasa ospital. Ang mga salitang iyon ay tila isang matalim na patalim na tumusok sa puso ni Mang Roberto. Ospital? Bakit? Anong nangyari? Ang kanyang isip ay nagsimulang umikot, naghahanap ng mga posibleng dahilan, ng mga posibleng sitwasyon. Na-stroke po siya, Papa. Bahagya lang po. Ngayon lang po namin nalaman. Ang pagkabigla ay tila isang malaking alon na humampas kay Mang Roberto. Na-stroke? Ang kanyang matibay na asawa, ang kanyang matapang na Imelda, ay na-stroke? Ang babaeng iyon na minsay may lakas na humabol sa mga construction worker, na walang tiyaga sa pagtatayo ng kanilang bahay, na may hawak pang sandok sa kamay, ay ngayon ay nasa ospital. Ang ideya na iyon ay tila imposible, hindi totoo. Ngunit sa kabila ng pagkabigla, may isang bagay sa tinig ni Paulo, sa kanyang ekspresyon, na lalong nagpatibay sa kutob ni Mang Roberto. Ang kanyang tinig ay masyadong kalmado. Ang kanyang ekspresyon ay masyadong walang emosyon. Walang pighati, walang pag-aalala, walang gulat. Tila ba ang lahat ng ito ay isang ordinaryong pangyayari lamang? Ang pag-aalinlangan ay lumalaki sa puso ni Mang Roberto. Hindi ito ang karaniwang reaksyon ng isang anak na nakarinig ng masamang balita tungkol sa kanyang ina. At sa sandaling iyon, alam ni Mang Roberto na ang lahat ng ito ay hindi isang aksidente lamang. May isang bagay na mas malalim, mas madilim, ang nakakubli sa likod ng lahat ng ito. At kailangan niyang alamin ang katotohanan. Ang kanyang paglalakbay sa paghahanap ng katotohanan ay nagsisimula na. At sa bawat hakbang, ramdam niya na ang kanyang pamilya ay nasa bingit ng isang malaking pagsubok. Ang mga salita ni Paulo ay tila isang malaking bomba na sumabog sa puso ni Mang Roberto na stroke. Sa isang iglap, ang lahat ng kulay sa kanyang mundo ay tila nawala, napalitan ng isang maputlang kulay ng pag-aalala at takot. Walang oras para sa pag-iisip, walang oras para sa pagtatanong. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang asawa, si Aling Imelda. Mabilis siyang kumilos, ang kanyang mga paa
ay tila mayroong sariling buhay, nagmamadali patungo sa sasakyan. Ang biyahe patungo sa St. Luke's Hospital ay tila walang katapusan. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang martilyo na bumabagsak sa kanyang puso. Ang mga ingay ng trapiko, ang mga ilaw ng syudad, ang lahat ay tila lumalabo, hindi na mahalaga. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang kay Imelda. Si Imelda, ang babaeng kanyang minamahal, ang babaeng kanyang kasama sa loob ng 23 taon, ay ngayon ay nasa bingit ng isang hindi inaasahang pagsubok. Ang kanyang puso ay nagdarasal, umaasa na ang lahat ay magiging maayos. Pagdating sa ospital, ang amoy ng disinfectant at gamot ay bumungad sa kanya. Ang St. Luke's Hospital, isang modernong institusyon, ay puno ng mga pasyente, ng mga doktor, ng mga nurse, at ng mga pamilyang nag-aalala. Ang mga ilaw sa loob ay maliwanag, ngunit ang kapaligiran ay mabigat, puno ng tensyon at pag-asa. Mabilis siyang nagtanong sa reception desk, ang kanyang boses ay nanginginig. Pagkatapos ay mabilis siyang naglakad patungo sa Intensive Care Unit, ICU. Ang kanyang mga paa ay nagmamadali. Tila ba ang bawat hakbang ay isang pagtakbo laban sa oras. Habang naglalakad, kinuha ni Mang Roberto ang kanyang telepono. Kailangan niyang makipag-usap sa isang taong mapagkakatiwalaan, isang taong makakaintindi. At ang unang pangalan na sumagi sa kanyang isip ay si Cardo, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kanilang kabataan. Si Cardo, na isang retiradong pulis, ay may matalas na isip at isang hindi matitinag na paninindigan. Kailangan niya ang tulong ni Cardo. Cardo, ang sabi ni Mang Roberto. Ang kanyang boses ay mahina, halos pabulong. Si Imelda nasa ospital, na-stroke. Sa kabilang linya, narinig niya ang pagkabigla sa boses ni Cardo. Roberto, ano? Kailan pa? Anong nangyari? Ikinuwento niya ang lahat, ang mabilis na pag-uwi, ang presensya ng kotse ni Paulo, ang malamig na pagbalita. Cardo, may isang bagay na hindi tama. Ang reaksyon ni Paulo. Masyadong kalmado, masyadong walang emosyon. Hindi iyan ang anak ko. Narinig niya ang mahinang tunog ng pag-iisip ni Cardo. Roberto, huminahon ka. Pupunta ako diyan. Pero sa ngayon kailangan mong maging matatag. Obserbahan mo ang lahat. Huwag kang magtiwala sa kahit sino, kahit sa sarili mong dugo. Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng isang babala, isang paalala na ang mundo ay puno ng mga panganib. At ang mga panganib na iyon ay maaaring magmula sa pinakamalapit sa iyo. Pagdating sa pinto ng ICU, naramdaman ni Mang Roberto ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ang sandali ng katotohanan. Binuksan niya ang pinto at doon niya nakita si Imelda. Ang kanyang matibay na Imelda, ang babaeng minsay may lakas na humabol sa mga construction worker na walang tiyaga sa pagtatayo ng kanilang bahay, na may hawak pang sandok sa kamay, ay ngayon ay nakahiga sa kama, maliit, mahina at walang malay. Ang kanyang katawan ay puno ng mga tubo, ng mga wire, ng mga makina na patuloy na bumubulsa, nagpapahiwatig ng kanyang hininga. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga labi ay tuyo, at ang kanyang mga mata ay nakapikit, tila ba natutulog sa isang mahabang panaginip. Ang tanawin na iyon ay tila isang matalim na patalim na tumusok sa puso ni Mang Roberto. Ang sakit ay mas matindi pa sa anumang sakit na naramdaman niya sa kanyang buhay. Naramdaman niya ang luha na unti-unting dumadaloy sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang maging malinaw ang pag-iisip. Lumapit siya sa kama at hinawakan ang kamay ni Imelda. Ang kanyang kamay ay malamig at ang kanyang pulso ay mahina. Dahan-dahan, binigyan niya ito ng mahinang haplos. Umaasa na mararamdaman niya ang kanyang presensya, ang kanyang pagmamahal. Imelda, ang bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Lalaban tayo. Pangako. Hindi kita iiwan. Lumabas ang doktor, si Dr. Nash, isang kilalang neurologist sa ospital. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng pag-aalala. Ginoong Roberto, ang simula ni Dr. Nash, ang kanyang boses ay kalmado,
Ngunit mayroong isang hindi nakikitang bigat. Ginagawa namin ang lahat, pero may isang bagay kaming natuklasan na medyo nakakabahala. Ang puso ni Mang Roberto ay bumilis ang tibok. Ano po iyon, Doktor? Sa aming mga pagsusuri sa dugo, nakakita kami ng mataas na antas ng toxicity ng mga nakalalasong sangkap sa kanyang sistema. Ang mga indicators na ito ay hindi normal para sa isang karaniwang stroke. Ito ay nagpapahiwatig ng isang matagal na akumulasyon ng mga nakalalasong sangkap sa kanyang katawan na siyang nagdulot ng kanyang kondisyon. Hindi ito isang natural na sakit, Ginoong Roberto. Hindi ito basta-basta na stroke. Mayroon itong pinagmulan. Ang mga salitang iyon ay tila isang malaking bomba na sumabog sa puso ni Mang Roberto. Nakalalason na sangkap? Hindi natural? Ang ibig sabihin ba nito ay sinadya? Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang kanyang kutob, ay biglang nagkaroon ng katotohanan. Hindi ito isang aksidente. Hindi ito isang sakit. Ito ay isang intentional na pagkilos, isang pagtatangka na saktan ang kanyang asawa. Ang kanyang galit ay unti-unting lumalaki, kumakalat sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay naniningkit. Ang pagdududa ay nawala na. Napalitan ng isang matinding galit, isang pagnanais na alamin ang katotohanan at isang pagnanais na ipaghiganti ang kanyang asawa. Tiningnan niya si Dr. Nash. Doktor, gagawin po ba ninyo ang lahat upang makita kung ano ang sanhi nito at sino ang may gawa? Ginagawa na namin ang lahat, Ginoong Roberto, ang sabi ni Dr. Nash. Kailangan lang namin ng mas maraming oras. Muling hinawakan ni Mang Roberto ang kamay ni Imelda. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ngayon, ang luha na iyon ay hindi lamang pighati, kundi galit at determinasyon. Imelda, ang bulong niya, ang kanyang boses ay matatag, puno ng pangako. Pangako, hahanapin ko kung sino ang gumawa nito sa iyo. Hahanapin ko kung sino ang nagtangkang uminom ng iyong buhay. At kailangan nilang pagbayaran ang bawat sakit na dinulot nila sa iyo. Hindi ko hahayaan na makaligtas sila. Pangako. Para sa iyo. Ang gabi na iyon ay hindi lamang isang gabi ng pag-aalala. Ito ay isang gabi ng pangako, ng determinasyon, ng simula ng isang labanan na magbubunyag sa madilim na sikreto ng kanyang pamilya. Ang paghahanap ng katotohanan ay nagsisimula na at si Mang Roberto ay handa na anumang sakit o pagsubok ang dumating sa kanyang daan. Ang gabi sa ospital ay tila walang katapusan. Ang tahimik na pagbulong ng mga makinang bumubulsa sa ICU, ang paminsan-minsang paglalakad ng mga nurse sa pasilyo, at ang amoy ng disinfectant ay tila bumabalot sa lahat. Nakaupo si Mang Roberto sa waiting area, nag-iisa, sa isang lumang upuan. Sa kanyang harapan, isang tasa ng kape ang nakalagay. Mapait, walang asukal, sumasalamin sa lasa ng katotohanan na unti-unting lumalabas. Ang dilim sa labas ng bintana ay tila sumasalamin sa dilim na bumabalot sa kanyang puso. Ang pag-aalala para kay Imelda, ang galit sa taong nagdulot sa kanya ng sakit, at ang pagdududa sa kanyang sariling pamilya, ang lahat ng ito ay tila isang mabigat na pasanin. Sa kanyang kamay hawak niya ang kanyang telepono. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay na makakatulong sa kanyang paghahanap ng katotohanan. Ang mga salita ni Dr. Nash tungkol sa mataas na antas ng toxicity at matagal na akumulasyon ay patuloy na umaling-awngaw sa kanyang isip. Hindi ito isang natural na sakit. May isang tao ang may kagagawan nito. At ang kanyang kutob ay patuloy na nagsasabi na ang sagot ay mas malapit kaysa sa inaakala niya. Binuksan niya ang kanyang banking app sa telepono at sinimulang suriin ang mga bank statements ng kanilang joint account. Sa loob ng 23 taon, siya at si Imelda ay mayroong isang matibay na kasunduan. Ang lahat ng kanilang pera ay nasa iisang account, pinapamahalaan nila ng magkasama at bawat transaksyon ay alam ng bawat isa. Alam niya ang bawat gastusin, ang bawat paglabas ng pera, ang bawat pagpasok ng pondo. Ngunit sa pagtingin niya sa mga statements, may isang bagay na biglang pumukaw sa kanyang pansin. Mga maliliit na pag-withdraw ng pera, paulit-ulit, mga halagang humigit kumulang 10,000 pesos hanggang 20,000 pesos sa bawat transaksyon.
Hindi ito malalaking halaga na karaniwang mapapansin agad, ngunit ang pagiging paulit-ulit nito ay tila isang patak ng tubig na unti-unting nagbubuo ng isang malaking lawa. Sa loob ng 5 buwan, ang kabuuang halaga ng mga pag-withdraw na ito ay umabot na sa higit sa 600,000 pesos. Isang napakalaking halaga na tila nawala na parang bula. Ang puso ni Mang Roberto ay dahan-dahang lumubog at ang sakit ay lalong lumalaki. Ang 600,000 pesos, hindi ito gastusin ng ospital, hindi ito para sa mga pamilyar na pangangailangan. Ito ay isang misteryo. At sa kanyang pag-iisip, isang alaala ang biglang bumalik. Isang alaala na mas lalong nagpatibay sa kanyang pagdududa. 4 na buwan na ang nakakaraan. Naalala niya nang maaksidente si Imelda, nadulas at nabalian ng buto sa paa. Dahil dito, hindi siya makakilos ng maayos at kailangan niya ng tulong sa pang-araw-araw na gawain. Sa mga panahong iyon, si Paulo, ang kanilang anak, ay lumapit at nag-alok ng tulong. Papa, Mama, huwag kayong mag-alala. Ipapadala ko si Liza dito araw-araw para mag-alaga kay Mama. Siya na ang maghahanda ng almusal niya at siya na rin ang magbibigay ng mga vitamins at gamot niya. Hindi na kayo mahihirapan. Naisip noon ni Mang Roberto na ito ay isang kilos ng kabaitan, isang tanda ng pagmamahal ng isang anak. Si Liza, ang kanyang manugang, ay araw-araw na dumadalaw, naghahanda ng almusal ni Imelda at matiyagang nagbibigay ng kanyang mga gamot at supplements. Ngunit ngayon, sa harap ng mga misteryosong pag-withdraw ng pera at ang diagnosis ni Dr. Nash, ang alaala na iyon ay biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang mga maliliit na pag-withdraw, ang matagal na akumulasyon ng nakalalasong sangkap, ang pagkakaroon ng isang tao na regular na naghahanda ng pagkain at nagbibigay ng gamot kay Imelda. Ang lahat ng ito ay tila nagsasama-sama, bumubuo ng isang nakakapanindig balahibo na larawan. Muling denial ni Mang Roberto ang numero ni Cardo. Cardo, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong, puno ng galit at sakit. Nakakita ako ng mga misteryosong pag-withdraw ng pera mula sa aming account. Mahigit 600,000 pesos sa loob ng 5 buwan. At naalala ko, 4 na buwan na ang nakakaraan nang maaksidente si Imelda, si Paulo at Liza ang nag-alok ng tulong. Si Liza ang araw-araw na naghahanda ng almusal ni Imelda at nagbibigay ng kanyang mga gamot. Sa kabilang linya, narinig niya ang mahabang paghinga ni Cardo. Roberto, ang sabi ni Cardo, ang kanyang boses ay seryoso, puno ng pag-aalala. Isipin mo, sino ang araw-araw na humahawak sa pagkain at sa gamot ng iyong asawa? Sino ang may kakayahang gawin ang bagay na ito nang hindi ka naghihinala? Ang sagot ay nasa harap mo, Roberto. Ang mga salita ni Cardo ay tila isang malaking sampal na nagpagising kay Mang Roberto. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang kutob, ay biglang naging isang matalim na katotohanan. Si Paulo at si Liza. Ang kanyang sariling dugo, ang kanyang sariling pamilya, ang siyang nagtangka na saktan ang kanyang asawa. Ang sakit na iyon ay mas matindi pa sa anumang sakit na naramdaman niya sa kanyang buhay. Ito ay isang pagtataksil na hindi niya kailanman inakala, isang pagtataksil na nanggaling sa pinakamalapit sa kanya. Ang kanyang galit ay unti-unting lumalaki, kumakalat sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay naniningkit. Ngunit sa gitna ng galit na iyon, may isang kakaibang kalmado ang bumalot sa kanya. Hindi ito kalmado ng pagkabigo, kundi kalmado ng determinasyon. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang protektahan si Imelda. Mabilis at nang walang pag-aalinlangan, binuksan ni Mang Roberto ang kanyang banking app muli. Isang mabilis na pag-click. At kinansela niya ang lahat ng mga credit cards, ang lahat ng mga koneksyon sa bank account, at inilipat niya ang lahat ng kanyang pera sa isang bagong account na siya lamang ang may access. Nagsagawa siya ng isang kumpletong pagbabago sa kanyang security settings. Sinisigurado na walang sino man, kahit ang kanyang sariling anak, ang makakapasok sa kanyang mga account. Ito ay isang hakbang upang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang asawa mula sa madilim na intensyon ng kanyang sariling pamilya
Sa sandaling iyon ang kanyang telepono ay nagsimulang mag-ring ng sunod-sunod. Paulo. Ang kanyang anak. Ang tawag ay hindi isa, kundi sunod-sunod, nagpapakita ng pag-aalala, pagkabigla at pagkapuot. Ang pagka-block ng bank account ay tila nagpakita na ang kanyang plano ay nabigo. Ngunit para kay Mang Roberto, ang mga tawag na iyon ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Ito ay ang patunay na tama ang kanyang kutob. Ito ang patunay na ang kanyang mga desisyon ay tama. At sa bawat ring ng telepono, naramdaman niya ang isang bagong lakas. Isang bagong determinasyon na labanan ang lahat ng kasinungalingan at pagtataksil na bumabalot sa kanyang pamilya. Ang madilim na gabi sa ospital ay unti-unting nagbigay daan sa pagdating ng bukang liwayway. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa mga bintana ng ospital, nagbibigay ng isang maputlang liwanag sa pasilyo. Ngunit para kay Mang Roberto, ang umaga na iyon ay hindi nagdala ng anumang kapayapaan. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, galit, at isang hindi nakikitang bigat na tila bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang katotohanan tungkol sa mga pag-withdraw ng pera at ang mga salita ni Dr. Nash ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip, nagbibigay ng isang nakakapanindig balahibo na larawan ng pagtataksil. Sa waiting area, kung saan siya nagpalipas ng gabi, si Mang Roberto ay tahimik na nakaupo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang kape sa kanyang tabi ay malamig na at ang tasa ay may bakas ng kanyang mga daliri na tila marka ng kanyang paghihirap. Dumating si Cardo, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kanlungan sa gitna ng bagyo. Ang mukha ni Cardo ay seryoso, puno ng pag-aalala. At sa kanyang kamay, may hawak siyang isang folder. Roberto, ang simula ni Cardo. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng empatiya. Mayroong balita, at hindi ito magandang balita. Ang puso ni Mang Roberto ay bumilis ang tibok. Alam niya na ang lahat ng ito ay hindi pa tapos. Alam niya na mayroong higit pa sa likod ng lahat ng ito kaysa sa nakikita lamang. Inilabas ni Cardo ang mga dokumento mula sa folder. Ito ay nagmula sa opisina ni Attorney Santos, ang kanilang pamilyar na abogado. Ang mga dokumento ay tungkol sa insurance policy ni Imelda. Sa loob ng maraming taon, si Imelda ay mayroong isang malaking insurance policy na ang beneficiary ay si Paulo, ang kanilang anak. Ito ay isang plano para sa kanyang kinabukasan, isang pamanang matagal na nilang pinag-usapan. Roberto, patuloy ni Cardo, noong 4 na buwan na ang nakakaraan, habang nagpapagaling si Imelda sa kanyang aksidente sa paa, gumawa siya ng isang pagbabago sa kanyang insurance policy. Ang puso ni Mang Roberto ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Pagbabago? Ano ang pagbabago? Ang kanyang insurance policy na nagkakahalaga ng 130 milyong pesos ay inilipat niya mula kay Paulo patungo sa isang charitable foundation, sabi ni Cardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. Isang foundation na nagbibigay ng tulong sa mga mahihirap na bata. Ang mga salitang iyon ay tila isang malaking bomba na sumabog sa puso ni Mang Roberto. 130 milyong pesos. Isang napakalaking halaga na sana ay mapupunta kay Paulo. Ngayon sa isang charity, ang galit ay biglang sumabog sa loob ni Mang Roberto. Hindi galit para kay Imelda, kundi galit para kay Paulo, para kay Liza. Naramdaman niya ang isang matinding panginginig sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay naniningkit. At mayroong isang mahalagang detalye pa, Roberto, sabi ni Cardo, ang kanyang mukha ay seryoso. Ang pagbabago sa policy na ito ay mayroong 30-day completion clause. Ibig sabihin, kailangan ng 30 araw upang tuluyang maproseso ang paglipat ng beneficiary. Kung sakaling may mangyari sa kanya sa loob ng 30 araw na iyon, ang lumang beneficiary pa rin ang makakatanggap ng pera. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong pagkatao ni Mang Roberto. 30 araw, ang mga misteryosong pag-withdraw ng pera, ang mataas na toxicity sa katawan ni Imelda, ang pag-alok ni Paulo at Liza na mag-alaga. Ang lahat ng ito ay nagsama-sama, bumubuo ng isang nakakapanindig balahibo na larawan. Alam ni Mang Roberto na
si Paolo at Liza ay may kaalaman sa pagbabago sa insurance policy. Alam nila na kailangan nilang kumilos ng mabilis sa loob ng 32 araw upang maiwasan ang paglilipat ng pera sa charity. At ang tanging paraan upang gawin iyon ay ang saktan si Imelda upang ang policy ay hindi matuloy ang pagbabago. Ang sakit na iyon ay mas matindi pa sa anumang sakit na naramdaman niya sa kanyang buhay. Ang kanyang sariling anak, ang kanyang sariling dugo, ay siyang nagtangka na saktan ang kanyang ina para sa pera. Ang katotohanan na iyon ay tila isang lason na dahan-dahang lumalaganap sa kanyang sistema. Pinapatay ang bawat hibla ng pag-asa at pagmamahal na naiwan sa kanya para kay Paolo. Naramdaman niya ang pagdagsa ng matinding pagkadismaya, ng pagkasuklam. Hindi lamang sa kanilang aksyon, kundi sa kanilang kasakiman, sa kanilang kawalan ng pagmamahal. Ang kanyang sariling anak, na pinalaki niya ng may pagmamahal, ay ngayon ay naging isang halimaw, handang saktan ang kanyang sariling ina para sa pera. Ang ideya na iyon ay tila imposible, hindi totoo, ngunit ang mga ebidensya ay malinaw. Tahimik si Mang Roberto na nakaupo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Walang luha na dumaloy sa kanyang mga mata, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay sapat na upang malaman niya na ang kanyang puso ay nabasag. Ang kanyang pamilya ay gumuhuna. Ang kanyang anak ay nawala na. Ang kanyang asawa ay nasa bingit ng buhay at kamatayan dahil sa kasakiman ng kanyang sariling anak. Roberto, ang bulong ni Cardo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tiningnan ni Mang Roberto si Cardo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, puno ng matinding galit, ngunit mayroon ding isang hindi nakikitang determinasyon. Cardo, ang sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit mayroong isang hindi nakikitang kapangyarihan. Hindi ko hahayaan na makaligtas sila. Hahanapin ko ang bawat ebidensya. Hahanapin ko ang bawat detalye. At kailangan nilang pagbayaran ang bawat sakit, ang bawat hirap, ang bawat segundo na dinulot nila kay Imelda. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan niya ang kanyang contact list, at dinayal niya ang numero ni Attorney Santos, ang kanilang pamilyar na abogado. Attorney Santos, ang simula ni Mang Roberto, ang kanyang boses ay matatag. Gusto kong magsimula ng isang formal na investigasyon. Gusto kong makita kung sino ang may kagagawan nito. At gusto kong silang pagbayaran ang bawat sakit na dinulot nila sa aking asawa. Walang awa, walang pagpapatawad. Gusto ko silang makita sa likod ng rehas. Kailangan nilang matuto ng leksyon para kay Imelda, para sa katarungan. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid. Si Cardo ay tumango, ang kanyang mukha ay seryoso. Alam niya na ang labanan ay nagsisimula na. At sa labanan na iyon, ang katotohanan ang siyang magiging sandata ni Mang Roberto. Ang kanyang paglalakbay sa paghahanap ng katarungan ay nagsisimula na. At sa bawat hakbang, ramdam niya na ang kanyang pamilya ay nasa bingit ng isang malaking pagsubok. Isang pagsubok na magpapakita kung sino ang tunay na nagmamahal at sino ang tunay na nagtataksil. Ang mga sumunod na araw ay puno ng matinding paghahanap ng katotohanan. Si Mang Roberto, na ngayon ay tila isang matalim na investigador, ay hindi natutulog, hindi nagpapahinga. Ang kanyang isip ay gumagalaw ng mabilis, nagpaplano, nag-iisip ng bawat posibleng anggulo. Ang kanyang kaibigan na si Cardo, na may malawak na karanasan sa pulisya, at si Attorney Santos, na may matalas na isip sa batas, ay naging kanyang mga kaalyado. Ang kanilang layunin ay simple, hanapin ang lahat ng ebidensya, bawat piraso ng puzzle, upang mabuo ang isang matibay na kaso laban sa mga nagtangkang saktan si Imelda. Si Imelda ay nanatili sa ICU, ang kanyang kondisyon ay stable, ngunit ang kanyang paggaling ay mabagal. Ang kanyang katawan ay patuloy na nilalabanan ang mga nakalalasong sangkap, at ang bawat araw ay isang pagsubok, isang pag-asa. Si Mang Roberto ay palaging nasa kanyang tabi, hawak ang kanyang kamay, binubulong ang kanyang mga pangako ng katarungan. Hindi niya hahayaan na ang kanilang mga aksyon ay makaligtas ng walang kaparusahan. Sa tulong ni Cardo, sinimulan nilang suriin ang lahat ng posibleng lugar.
ang mga tindahan kung saan maaaring bumili ng mga nakalalasong sangkap, ang mga record ng mga transaksyon, ang mga CCTV footage. Ang bawat detalye ay mahalaga. Ang mga misteryosong pag-withdraw ng pera na nagkakahalaga ng 600,000 pesos ay naging susi sa kanilang investigasyon. Nais nilang alamin kung saan napunta ang pera at ano ang binili gamit ito. Ang paghahanap ay nagdala sa kanila sa isang maliit na botika sa isang probinsya, malayo sa sentro ng Quezon City. Isang lugar na tila ba ay pinili upang magtago ng mga bakas. Sa tulong ng kanilang mga koneksyon, nakuha ni Cardo ang CCTV footage mula sa botika. Habang nakaupo sila ni Mang Roberto sa isang tahimik na opisina, pinanood nila ang footage. Ang video ay malabo, ngunit ang mga pangyayari ay malinaw. Sa screen, nakita nila si Paulo, paulit-ulit. Sa loob ng 4 na buwan, nakita nila siyang bumibili ng isang particular na uri ng food supplement. Hindi ito isang karaniwang gamot. Ito ay isang uri ng suplemento na mayroong heavy metals, na kung iinumin ng regular at sa mataas na dosis, ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa katawan na tila ba ay isang natural na sakit. Ang bawat pagbili ay ginawa gamit ang cash, tila nagtatangka na burahin ang lahat ng bakas. Ang puso ni Mang Roberto ay dahan-dahang lumubog. Ang sakit ay mas matindi pa sa anumang sakit na naramdaman niya sa kanyang buhay. Ang kanyang sariling anak, si Paulo, ay siyang gumawa nito. Ang pagkabigla ay nawala na, napalitan ng isang matinding galit, isang pighati, at isang malalim na pakiramdam ng pagtataksil. Ang mga kamay niya ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay naniningkit, puno ng matinding determinasyon. Hindi ko dapat siya pinagkatiwalaan. Ang bulong ni Mang Roberto, ang kanyang boses ay halos pabulong. Hindi ko dapat pinaniwalaan ang kanyang kabaitan. Ang lahat ng ito ay isang palabas, isang plano upang saktan ang kanyang ina para sa pera. Roberto, sabi ni Cardo, ang kanyang boses ay puno ng empatiya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ginawa mo ang lahat ng sa tingin mo ay tama. Ang kasakiman ang nagdulot ng lahat ng ito. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi nagpagaan sa bigat na nararamdaman ni Mang Roberto. Ang sakit ng pagtataksil ng sariling dugo ay mas matindi pa sa anumang sakit. Ang kanyang anak, na pinalaki niya ng may pagmamahal, ay ngayon ay naging isang halimaw, handang sirain ang kanyang sariling ina para sa pera. Sa gitna ng lahat ng sakit na iyon, may isang kakaibang kalmado ang bumalot kay Mang Roberto. Hindi ito kalmado ng pagkabigo, kundi kalmado ng determinasyon. Alam niya na hindi siya dapat maging emosyonal, hindi siya dapat magpadala sa galit. Kailangan niyang kumilos ng matalino, ng may pag-iingat. Kailangan niyang maging isang matandang mangangaso, isang taong gumagalaw ng tahimik, ng may diskarte, ng may layunin. Ang kanyang galit ay kailangan niyang gawing gasolina, isang lakas na magtutulak sa kanya upang makamit ang katarungan. Muling tiningnan niya ang larawan ni Paulo sa screen, nakatayo sa harap ng botika, may hawak na maliit na pakete ng food supplement. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng matinding pagkapuot. Ang bawat detalye sa larawan ay tila nagpapatunay sa kanyang mga hinala. Ang bawat pagbili ay isang hakbang papalapit sa pagtataksil. Kailangan nilang magplano. Kailangan nilang gumawa ng isang bitag. Isang bitag na magdadala sa mga nagkasala sa harap ng katarungan. Hindi niya hahayaan na ang kanyang asawa ay magdusa ng walang kaparusahan. Hindi niya hahayaan na ang kanyang pamilya ay masira ng walang pananagutan. Sa loob ng ilang oras, natapos nila ni Cardo at Attorney Santos ang kanilang plano. Ang lahat ng ebidensya ay nakolekta na. Ang mga bank statements, ang CCTV footage, ang testimonya ni Dr. Nash tungkol sa toxicity sa dugo ni Imelda at ang mga lumang insurance policy. Ang lahat ay handa na para sa paghaharap. Sa gabi na iyon, habang abala si Mang Roberto sa pagpaplano, dumating sa ospital si Paulo at Liza. May hawak silang isang malaking bouquet ng sariwang bulaklak. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pilit ng ngiti. Sila ay nagtatangka na magpakita ng kabaitan, na magpakita ng pagmamahal. Sila ay nagtatangka na magdrama, na magpakita ng pagpapanggap ng mga anak na mapagmahal.
Ngunit para kay Mang Roberto, ang kanilang bawat galaw ay tila isang nakakatawang palabas, isang pagtatangka na linlangin siya. Hindi na siya bulag, alam niya ang katotohanan. At handa na siyang harapin sila, handa na siyang sirain ang kanilang palabas. Ang bitag ay nakakalat na, at ang mga biktima ay malapit ng mahuli. Ang gabi sa ospital ay tila may kakaibang lambong. Ang mga ilaw sa pasilyo ay dim. At ang tahimik na paglalakad ng mga nurse at doktor ay tila nagpapahiwatig ng isang hindi nakikitang tensyon. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Paulo at Liza ay lumabas sa elevator, may hawak na malaking buke ng bulaklak. Ang kanilang mga mukha ay puno ng isang pilit ng ngiti. Tila ba lumabas sila mula sa isang episode ng Telemundo. Ang kanilang mga galaw ay madamdamin, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala, at ang kanilang boses ay puno ng pighati. Para kay Mang Roberto, ang lahat ng iyon ay isang nakakatawang palabas, isang desperadong pagtatangka na linlangin siya. Si Mang Roberto ay nakaupo sa waiting area, ang kanyang mukha ay kalmado, walang anumang bakas ng emosyon. Ang kanyang mga mata ay matalim, pinagmamasdan ang bawat galaw ni Paulo at Liza, tila ba nagbabasa siya ng isang bukas na aklat. Hindi niya hahayaan na ang kanilang palabas ay makasira sa kanyang determinasyon. Papa, ang simula ni Paulo, ang kanyang boses ay malungkot, puno ng pag-aalala. Kumusta na po si Mama? Nagtanong po kami sa nurses, pero hindi po sila nagsasabi ng masyadong detalye. Lumapit si Paulo at sinubukan niyang yakapin ang kanyang ama. Ngunit si Mang Roberto ay nanatiling matatag, walang galaw. Ang pagyakap ni Paulo ay tila walang init, walang pagmamahal. Ito ay isang pilit na pagyakap, isang pagtatangka na magpakita ng pagmamahal. Kumusta na po siya? Gising na po ba siya? Makakausap po ba namin siya? Tanong ni Liza, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit ang luha na iyon ay hindi totoo. Ito ay luha ng isang aktres. Luha ng isang taong nagtatago ng kanyang madilim na intensyon. Pinagmamasdan ni Mang Roberto ang bawat isa sa kanila. Ang kanyang puso ay puno ng pagkasuklam. Ang ideya na ang kanyang sariling anak at manugang ay handang gumawa ng ganito, handang sakta ng kanyang asawa, ay tila isang malaking sugat na hindi kailanman maghihilom. Paulo, Liza, ang simula ni Mang Roberto, ang kanyang boses ay kalmado, walang anumang emosyon. Mabuti na ang kalagayan ni Imelda. Ang mga salitang iyon ay tila isang bahagyang shock sa kanila. Ang kanilang mga mukha ay nagbago ng kulay, tila hindi sila makapaniwala sa kanilang naririnig. Ang kanilang mga pilit ng ngiti ay unti-unting nawala. Ang kanyang katawan ay lumalaban, patuloy ni Mang Roberto. Ang mga lason na inilagay sa kanyang sistema ay unti-unting nawawala. At sa awa ng Diyos, siya ay makakabawi. Siya ay magiging ganap na malusog. Makakausap ninyo siya mamaya. Ang mga salitang mga lason na inilagay sa kanyang sistema ay tila tumusok sa puso ni Paulo at Liza. Ang kanilang mga mata ay nanlaki, puno ng pagkabigla at takot. Ang kanilang mga plano ay nabigo. Ang kanilang kasakiman ay hindi nagtagumpay. Ang pagkadismaya ay biglang lumabas sa mga mata ni Paulo. Isang mabilis na kislap ng pagkadismaya na tila ba ang lahat ng kanyang plano ay gumuho. Ito ay isang pagtatangkang muling magplano, isang pagtatangka na isipin kung ano ang susunod na gagawin. Ngunit huli na ang lahat. Alam ni Mang Roberto na ang kanyang mga salita ay sapat na upang takutin sila. Ang mahalaga ay nagising na po siya, Papa, sabi ni Paulo. Pilit na ibinabalik ang kanyang pilit ng ngiti. Salamat po sa Diyos, sobra po kaming nag-alala. Ang sakit po na makita ang aming mama na ganyan. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila walang bisa na para kay Mang Roberto. Ang lahat ng kanyang pagtatangka na linlangin siya ay wala ng saysay. Pero, ang sabi ni Mang Roberto, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit mayroong isang hindi nakikitang kapangyarihan. Hindi lamang iyan ang magandang balita. Mayroon pa akong isang bagay na kailangan mong malaman, Paulo. Liza. Nagkatinginan si Paulo at Liza, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at pag-aalala.
ang kanilang mga puso ay tila bumibilis ang tibok. Ang lahat ng ito ay naimbestigahan na, patuloy ni Mang Roberto. Ang mga pag-withdraw ng pera, ang mga gamot, ang insurance policy, ang lahat ng ebidensya ay nasa kamay na namin. Ang mga salitang iyon ay tila isang malaking martilyo na bumagsak sa ulo ni Paulo at Liza. Ang kanilang mga mukha ay lalong nawalan ng kulay at ang kanilang mga mata ay nanlaki. Ang kanilang palabas ay tapos na. Ang kanilang kasinungalingan ay nabunyag na. At sa kasamaang palad, ang sabi ni Mang Roberto, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit mayroong isang hindi nakikitang lamig. Ang mga pulis ay papunta na rito, hindi na sila magtatagal. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na busina na umalingaw-ngaw sa buong silid. Si Paulo at Liza ay nagulat, ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanilang mga kamay ay nanginginig, at ang buke ng bulaklak sa kamay ni Liza ay dahan-dahang nahulog sa sahig. Ang mga petals nito ay kumalat, na tila marka ng kanilang pagbagsak. Ang kanilang mga plano ay gumuho na. Ang kanilang kinabukasan ay nawala na. At ang kanilang kasinungalingan ay nabunyag na sa harap ng lahat. Ang huling palabas ay tapos na, at ang katarungan ay malapit ng matupad. Ang hapon sa Manila ay mainit, ang sikat ng araw ay matalim, at ang aspaltong kalsada sa parking lot ng ospital ay tila kumikinang sa init. Ang mga sasakyan ay nakaparada ng maayos at ang mga tao ay naglalakad ng mabilis, abala sa kanilang mga lakad. Ngunit sa isang partikular na sulok ng parking lot, may isang drama na unti-unting nagaganap, isang drama na magbabago sa takbo ng buhay ng mga taong sangkot dito. Si Paulo at Liza, ang kanilang mga mukha ay maputla, ang kanilang mga kamay ay nanginginig, ay nakatayo sa tabi ng kanilang puting SUV. Ang buket ng mga bulaklak na kanina'y nahulog sa sahig ay nakakalat pa rin sa tabi ng kanilang mga paa. Ang mga petals ay tila nagpapahiwatig ng kanilang pagkatalo. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot, pagkabigla at isang desperadong pagtatangka na makatakas. Mula sa malayo nakita ni Mang Roberto ang dalawang pulis na papalapit. Ang kanilang uniforme ay asul, ang kanilang mga galaw ay tiyak at ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang kanilang presensya ay tila isang malakas na hudyat na ang katarungan ay malapit ng matupad. Ang kanyang puso ay puno ng iba't ibang damdamin, sakit, kalungkutan, ngunit higit sa lahat, isang kakaibang kalmado, isang pakiramdam ng pagiging matuwid. Habang papalapit ang mga pulis, si Liza ay nagsimulang magpanik. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay bumilis. Hindi po namin ginawa yan. Nagsisinungaling lang po si Papa, hindi po kami. Ang kanyang tinig ay nanginginig, puno ng desperasyon, na tila ba ang kanyang mga salita ay sapat na upang baguhin ang katotohanan. Ngunit ang kanyang pagtatangka na magsinungaling ay tila walang bisa na. Si Paulo, sa kanyang bahagyang pagkabigla, ay nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay pilit na kalmado, ngunit mayroong isang hindi nakikitang takot sa likod nito. Papa, huwag po kayong magpadala sa kanya. May nagtutulak lang po sa inyo. Hindi po ito totoo. Sinubukan niyang kumbinsihin si Mang Roberto. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang matatamis na salita upang manipulahin ang kanyang ama. Ngunit huli na ang lahat. Mula sa bintana ng ospital, nakatayo si Mang Roberto, tahimik na pinagmamasdan ng lahat. Ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon, ngunit sa loob niya, isang malaking bahagi ng kanyang puso ang tila gumuho. Ang kanyang pamilya ay nawasak na. Ang kanyang anak, ang kanyang sariling dugo ay naging isang kaaway. Ang sakit na iyon ay tila nagpatanda sa kanya ng 10 taon. Ngunit sa gitna ng sakit na iyon, mayroong isang kakaibang ginhawa, isang paglaya. Ginhawa na ang katotohanan ay lumabas na at ang katarungan ay matutupad na. Ginhawa na si Imelda ay protektado na. Ang mga pulis ay lumapit sa kanila. Ginoong Paulo at Ginang Liza Enriquez, ang simula ng isang pulis, ang kanyang boses ay seryoso. Kailangan ninyong sumama sa amin sa presinto. Mayroon kayong seryosong kaso na kailangan sagutin. Hindi po kami aalis. Wala po kaming ginawang masama, sigaw ni Liza. Paano po si Mama? Kailangan po namin siya makita, sabi ni Paulo.
Pilit na ginagamit ang kanyang huling pagtatangka na magpakita ng pag-aalala. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila walang bisa na. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Cardo ang kanyang telepono. Dinyal niya ang numero ni Mang Roberto. Roberto, ang simula ni Cardo. Handa na kami. Huwag silang magsalita, ang sabi ni Mang Roberto. Ang kanyang boses ay kalmado, matatag, at puno ng hindi nakikitang kapangyarihan. Hindi ko hahayaan na ang kanilang mga kasinungalingan ay makasira pa sa lahat ng ito. Wala nang anumang salita sa Tagalog o sa Ingles ang makakapagpaliwanag sa kanilang ginawa. Wala nang anumang rason ang makakapagpatawad sa kanilang mga aksyon. Ang mga pulis ay humawak sa braso ni Paulo at Liza. Ang kanilang pagtatangka na makatakas ay bigo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot, pagkabigla at pagkatalo. Ang kanilang mga pangarap na makakuha ng yaman ay gumuho na, napalitan ng isang madilim na kinabukasan sa likod ng rehas. Ang tunog ng cuffed hands ay umaling-awngaw sa parking lot, isang matalim na kalampag na tila nagsasara sa isang kabanata ng kanilang buhay. Ang bouquet ng mga bulaklak na kanina'y simbolo ng pagpapanggap ay tuluyan ng nahulog sa mainit na aspalto. Ang mga petals ay kumalat, natuyo, na tila marka ng kanilang pagbagsak. Ang kanilang mga kasinungalingan, ang kanilang kasakiman, ang kanilang pagtataksil ay nabunyag na. Mula sa bintana, pinagmamasdan ni Mang Roberto ang lahat. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit sa parehong oras, mayroong isang kakaibang kalayaan, ang kalayaan na nanggagaling sa pagiging matuwid, sa pagprotekta sa kanyang pamilya at sa paghahanap ng katarungan. Ang kanyang pamilya ay nawasak, ngunit ang kanyang integridad ay nanatili. Ang kanyang asawa ay ligtas na at ang mga nagtangka na saktan siya ay haharap sa kanilang kaparusahan. Ang araw na iyon ay hindi lamang isang araw ng pagbagsak. Ito ay isang araw ng katarungan. At ang kanyang paglalakbay ay patuloy na magpapatuloy, puno ng pag-asa para sa isang bagong simula. Ang pagdaan ng mga araw ay tila mabagal, ngunit sa bawat segundo na lumilipas, mayroong pag-asa na lumalaki sa puso ni Mang Roberto. Si Imelda, na matagal nang nakaratay sa kama, ay unti-unting nagpapakita ng mga senyales ng paggaling. Ang mga tubo at wire ay dahan-dahang nawawala sa kanyang katawan, at ang mga makinang bumubulsa ay tila humihina ang tunog, nagpapahiwatig ng kanyang muling pagbangon. Ang kanyang katawan ay patuloy na lumalaban sa mga lason, at ang kanyang kalooban ay matibay, na tila ba hindi siya kailanman susuko. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay sumisilip sa bintana ng kanyang silid, nagbigay ng isang mainit at dilaw na glow, si Mang Roberto ay nakaupo sa tabi ng kama ni Imelda. Hawak niya ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang isang bahagyang paggalaw. Dahan-dahan, binuksan ni Imelda ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay malabo pa, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Mang Roberto ang isang pamilyar na kislap, ang kislap ng isang matapang na babae, ang kislap ng kanyang Imelda. "Berting!" ang bulong ni Imelda. Ang kanyang boses ay mahina, halos hindi marinig. "Ang pangit ng itsura mo." Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa silid. Hindi ito isang ordinaryong pagbati. Ito ay ang kanyang pamilyar na pangungutya, ang kanyang paraan upang magpakita ng pagmamahal. Ang mga luha ay biglang dumaloy sa mga mata ni Mang Roberto, hindi luha ng pighati, kundi luha ng kagalakan. Tumawa siya, isang tawa na puno ng kalayaan, ng kaligayahan. Ito ang kanyang Imelda, ang babaeng kanyang minamahal, ang babaeng hindi kailanman susuko, ang babaeng palaging may lakas na lumaban. "Imelda," ang sabi ni Mang Roberto, ang kanyang boses ay nanginginig sa kagalakan. "Salamat sa Diyos, gising ka na." "Ang tagal ng tulog ko," sabi ni Imelda, pilit nang umingiti. "Anong nangyari? Parang bangungot." Alam ni Mang Roberto na narinig niya ang lahat. Alam niya na sa loob ng kanyang pagkakoma, ang kanyang isip ay gising, at narinig niya ang bawat usapan, ang bawat detalye ng pagtataksil ni Paulo at Liza.
Ang kanyang mga mata ay naniningkit, puno ng sakit, ngunit puno rin ng determinasyon. Imelda, ang sabi ni Mang Roberto, ang kanyang boses ay malumanay. Alam kong narinig mo ang lahat tungkol kay Paolo at Liza. Hinawakan ni Imelda ang kamay ni Mang Roberto. Ang kanyang hawak ay mahina pa, ngunit mayroong isang hindi nakikitang lakas. Alam ko, Berting. Alam kong sila ang may gawa. Hindi ako magtataka. Ginaya niya ang mga pinakamalala kong ugali. Pero ang kabaitan mo, ang pagmamahal mo, wala siyang nakuha mula sa iyo. Ang mga salitang iyon ay tila isang malaking pasanin na inalis sa balikat ni Mang Roberto. Ang pagtanggap ni Imelda, ang kanyang pag-unawa, ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang bagay. Hindi na niya kailangang ipaliwanag pa. Hindi na niya kailangang itago ang katotohanan. Sila ay magkasama sa lahat ng ito. Mabuti na lang at hindi ako namatay, sabi ni Imelda. Ang kanyang boses ay naging mas matatag. Kung hindi ko masabi sa iyo na ang pangit ng itsura mo. Muling tumawa si Mang Roberto, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ito ang kanilang pamilyar na pagbibiro, ang kanilang paraan upang harapin ang mga problema ng may katatagan. Sa loob ng silid, ang sikat ng araw ay patuloy na nagbibigay ng mainit na glow. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pighati, ang lahat ng pagtataksil ay tila nawala na, napalitan ng isang bagong pag-asa, ng isang bagong simula. Sila ay magkasama, sila ay lumaban, at sila ay nanalo. Ang mga doktor at nurse ay patuloy na nagbigay ng kanilang suporta. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan sa paggaling ni Imelda. Ang kanyang paggaling ay isang himala, isang patunay sa kanyang matibay na kalooban at sa pagmamahal ng kanyang asawa. Sa mga sumunod na araw, dahan-dahang bumalik ang lakas ni Imelda. Nagsimula siyang umupo, lumakad ng bahagya at kumain ng mas maayos. Ang kanyang mga mata ay naging mas maliwanag at ang kanyang ngiti ay naging mas totoo. Ang kanyang paggaling ay hindi lamang pisikal, ito ay isang espiritual na paggaling din. Nalaman niya ang katotohanan at sa katotohanan na iyon, mayroong isang uri ng kalayaan, isang paglaya mula sa mga kasinungalingan at pagtataksil. Sila ay tahimik na nakaupo, magkatabi, hawak ang mga kamay ng bawat isa. Hindi na kailangan pa ng maraming salita. Ang kanilang mga mata, ang kanilang mga galaw, ang kanilang mga hininga, ang lahat ay tila nagsasabi ng kanilang kwento. Isang kwento ng pagmamahala na lumaban sa pagsubok, isang kwento ng pagtataksil na nabunyag, at isang kwento ng muling pagbangon. Sila ay magkasama. At sa pagiging magkasama na iyon, mayroong isang kakaibang kapayapaan na bumabalot sa kanilang mga kaluluwa, isang kapayapaan na nanggagaling sa pagharap sa lahat ng pagsubok at sa paglabas na matatag. Ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos, ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay natapos na. At sa pagtatapos na iyon, mayroong isang bagong simula, isang bagong kabanata na puno ng pag-asa at katarungan. Ang araw ng paglilitis ay dumating, mabigat, puno ng tensyon. Sa Quezon City Hall of Justice, ang bulwagan ay puno ng mga tao, mga abogado, mga saksi, mga miyembro ng media, at mga mamamayan na nais makita ang pagpapatupad ng katarungan. Ang bawat sulok ay tila mayroong sariling kwento, sariling pag-asa, at sariling pag-aalala. Sa loob ng courtroom, ang hangin ay mabigat, ang bawat tunog ay tila umalingaw-ngaw, at ang bawat titig ay tila mayroong sariling paghuhusga. Si Mang Roberto at Imelda ay nakaupo sa unang hanay ng mga upuan, magkatabi, hawak ang mga kamay ng bawat isa ng mahigpit. Si Imelda, na ngayon ay ganap ng nakakabawi mula sa kanyang sakit, ay nakasuot ng isang simpleng damit. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng matinding determinasyon. Sa kanyang tabi, si Mang Roberto ay nanatili ring matatag. Ang kanyang presensya ay tila isang bato na hindi matitinag. Ang kanilang pagmamahalan, ang kanilang pagiging matatag, ay tila isang ilaw sa gitna ng kadiliman. Ang paglilitis ay tumagal ng 11 araw. Bawat araw ay puno ng mga paghaharap, ng mga ebidensya, ng mga testimonya. Si Attorney Santos, ang kanilang abogado, ay tila isang matalinong mangangaso,
Unti-unting inilalabas ang bawat piraso ng ebidensya, ang bawat detalye, na tila ba bumubuo ng isang malaking puzzle. Inilahad niya ang mga bank statements na nagpapakita ng mga misteryosong pag-withdraw ng pera, ang CCTV footage mula sa botika na nagpapakita kay Paolo na bumibili ng food supplement na may heavy metals at ang testimonya ni Dr. Nash tungkol sa mataas na toxicity sa dugo ni Imelda. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang mga record ng tawag sa telepono. Inilahad ni Attorney Santos ang ebidensya ng isang tawag na ginawa ni Paolo sa insurance company. Nagpapanggap na assistant ni Imelda, nagtatanong tungkol sa status ng insurance policy at ang 30-day completion clause. Ang tawag na iyon ay ang huling piraso ng puzzle, ang huling patunay na ang lahat ng ito ay isang planadong aksyon, isang pagtatangka na saktan si Imelda para sa pera. Si Paolo at Lisa ay nakaupo sa kabilang panig ng silid. Ang kanilang mga mukha ay maputla, puno ng takot at pagkabigla. Ang kanilang mga pagtatangka na magsinungaling, ang kanilang mga pagtatangka na baguhin ang katotohanan ay bigo. Ang bawat ebidensya ay tila isang martilyo na bumabagsak sa kanilang mga kasinungalingan, unti-unting sumisira sa kanilang mga depensa. Si Imelda, sa kabila ng lahat ng sakit na dinulot sa kanya, ay hindi kailanman nagpakita ng luha. Hindi para kay Paolo, hindi para kay Lisa. Ang kanyang mukha ay kalmado, matatag, puno ng matinding determinasyon. Para sa kanya, ang pagpapatupad ng katarungan ay mas mahalaga pa sa anumang emosyon. Hindi niya hahayaan na ang kasakiman at kasinungalingan ay manaig. Pinili niya ang katarungan, pinili niya ang katotohanan, at pinili niya ang protektahan ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Dumating ang sandali ng paghuhusga. Ang hukom ay tumayo. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Binasa niya ang hatol. Batay sa lahat ng ebidensya na inilahad sa korte at batay sa mga testimonya ng mga saksi, ang korte ay nagpasya na si Hinoong Paolo Enriquez at Ginang Lisa Enriquez ay nagkasala ng pagtatangkang pagpatay at fraud. Ang bulwagan ay puno ng ingay. Ang mga tao ay nagbulungan, ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash at ang mga reporter ay nagsimulang magtanong. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, si Mang Roberto at Imelda ay nanatiling tahimik, hawak ang mga kamay ng bawat isa. Ang parusa ay malinaw. Si Paolo at Lisa ay haharap sa matagal na pagkakakulong. Ang kanilang mga pangarap na makakuha ng yaman ay gumuho na, napalitan ng isang madilim na kinabukasan sa likod ng rehas. Pagkatapos ng hatol, tumayo si Imelda. Tiningnan niya si Mang Roberto. Ang kanyang ngiti ay maluwag, totoo at puno ng pagmamahal. Berting, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw. Ngayon, gusto kong kumain ng adobo at mainit na kanin. Gutom na gutom ako. Ang mga salitang iyon ay tila isang musika sa pandinig ni Mang Roberto. Hindi ito isang pagtalikod sa sakit. Ito ay isang pagpapatunay sa kanyang pagiging matatag, sa kanyang kakayahang bumangon mula sa lahat ng pagsubok. Ang adobo, ang mainit na kanin, ang mga simpleng bagay na nagpapaalala sa kanila ng kanilang tahanan, ng kanilang kapayapaan, ng kanilang pagmamahalan. Pagkatapos ng paglilitis, lumabas sila sa bulwagan at doon sila sinalubong ng kanilang mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Ang mga yakap ay mainit, ang mga ngiti ay totoo at ang mga salita ay puno ng pagmamahal. Kasama si Cardo, si Attorney Santos at ang iba pa nilang mga kaibigan. Sila ay nagtungo sa isang paboritong restaurant. Sa paligid ng mesa, ang tawanan ay muling umaling-awngaw, ang mga kwento ay muling lumabas, at ang lahat ng kadiliman ng nakaraang 5 buwan ay tila nawala na, napalitan ng isang bagong pag-asa, ng isang bagong simula. Ang katarungan ay natupad na, at ang kanilang pamilya, bagaman nabawasan, ay nanatiling matatag, puno ng pagmamahal at pag-asa. Ang hapon ng Oktubre ay maningning, ang sikat ng araw ay mainit, at ang simoy ng hangin ay may amoy ng sariwang lupa at mga bulaklak. Sa aming tahimik na kapitbahayan sa Quezon City, ang buhay ay tila bumalik na sa kanyang karaniwang ritmo. Ngunit sa loob ng bahay ni Mang Roberto at Imelda, ang lahat ay tila may bagong kahulugan, isang bagong kulay. Pagkatapos ng lahat ng pagsubok,
Pagkatapos ng lahat ng sakit at pighati, ang kapayapaan ay unti-unting bumabalik. Isang hapon, dahan-dahang lumakad si Imelda sa pintuan ng kanilang bahay. Ang kanyang mga hakbang ay matatag na. Ang kanyang ngiti ay totoo at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Mula sa pagiging mahina at nakaratay sa kama, siya ay bumalik na, mas matatag, mas matapang at mas puno ng buhay. Ang bawat sulok ng bahay ay tila mayroong sariling alaala, sariling kwento na ikinukubli. Ang lumang sofa sa sala, ang mga larawan sa dingding, ang kusina kung saan matagal siyang nagluto. Ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang paglalakbay. Berting, ang tawag ni Imelda, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ang dami nang nagbago dito. Kailangan nating ayusin ang lahat ng ito, lalo na ang kulay ng kusina, napakapangit. Ngumiti si Mang Roberto. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ito ang kanyang Imelda, ang babaeng palaging may reklamo, palaging may opinyon, palaging may pagmamahal. Ang mga reklamo na iyon ay hindi pasanin, kundi musika sa kanyang pandinig, isang tanda na ang lahat ay bumalik na sa dati. Tiningnan ni Mang Roberto si Imelda, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Naalala niya ang araw na iyon, ang araw na umuwi siya ng mas maaga mula sa Davao dahil sa kinanselang meeting. Hindi iyon isang aksidente, hindi iyon isang pagkakataon lamang. Ito ay ang kamay ng Diyos, ang tadhana na nagtulak sa kanya upang umuwi, upang iligtas ang buhay ng kanyang asawa. Ang pagiging isang araw na mas maaga ay ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ito ay isang pagkilala na ang lahat ay mayroong layunin, mayroong dahilan. Ang kanyang puso ay puno ng tunay na kapayapaan. Nagawa niya ang lahat ng kanyang dapat gawin. Pinrotektahan niya ang kanyang asawa. Ibinunyag niya ang kasinungalingan at inilagay niya sa likod ng rehas ang mga nagtangkang saktan ang kanyang pamilya. Ang mga putakte na sumisira sa kanilang tahanan ay nawala na. At ang ilaw ng katotohanan ay nagbigay liwanag sa lahat. Oo, Imelda, ang sabi ni Mang Roberto, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Tatawagan ko na ang pintor. Anong kulay ba ang gusto mo? Gusto ko ng kulay na mas maliwanag, sabi ni Imelda, na may ngiti sa kanyang mga labi. Kailangan nating bigyan ng bagong buhay ang bahay na ito. Isang bagong simula. Ang mga salitang iyon ay tila isang pangako, isang deklarasyon ng kanilang bagong kabanata. Ang bahay na iyon, na minsan ay puno ng kadiliman at pagtataksil, ay ngayon ay puno ng ilaw, ng pag-asa at ng pagmamahalan. Nagdial si Mang Roberto sa kanyang telepono, tinatawagan ng pintor. Ang kanyang ngiti ay maluwag, totoo at puno ng kaligayahan. Ito ang pinakamasarap na pagrereklamo na narinig niya sa kanyang buhay. Ito ang tanda na ang kanyang asawa ay bumalik na at ang kanilang buhay ay muling bubuo, mas matatag, mas puno ng pagmamahalan kaysa sa dati. Lumabas sila sa hardin kung saan ang mga halaman ay kumikinang sa sikat ng araw. Ang hangin ay sariwa at ang amoy ng mga bulaklak ay nakapapawi. Hinawakan ni Mang Roberto ang kamay ni Imelda, ang kanilang mga daliri ay magkasama, na tila marka ng kanilang pagmamahalan na hindi matitinag. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ng mga hamon, ng mga kasinungalingan at pagtataksil. Hindi mo kailanman makokontrol kung ang ibang tao ay pipiliin na maging masama sa dilim. Hindi mo kailanman makokontrol kung ang ibang tao ay pipiliin na maging kasakiman, nasaktan ang mga mahal sa buhay. Ngunit mayroon kang kapangyarihan. Mayroon kang kapangyarihan na piliin kung sino ka. Mayroon kang kapangyarihan na piliin na maging isang ilaw sa dilim. Mayroon kang kapangyarihan na piliin na maging isang tagapagtanggol ng katarungan, ng katotohanan at ng pagmamahalan. Si Mang Roberto, sa kanyang pagiging matatag, sa kanyang pagiging matuwid, ay pinili na maging ilaw. Ibinukad niya ang ilaw at tinaboy niya ang lahat ng kadiliman. At sa paglabas ng ilaw na iyon, ang kanyang pamilya ay nabago, ang kanyang buhay ay nabago, at ang kanyang puso ay puno ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Ito ang tunay na tagumpay, ito ang tunay na kapangyarihan, at ito ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ang kanilang bahay ay hindi lamang isang bahay,
Ito ay isang tahanan ng ilaw, isang simbolo ng pag-asa, at isang testamento sa kanilang pagmamahalan na lumaban sa lahat ng pagsubok.